Pinag-aagawan sa ganda si Shaki mga tol, kahit nga ang Pirate King na si Goldie Roger patay na patay sa kanya, habang si Gloriosa naman ang patay na patay kay Roger. Buong buo ng Rocks Pirates mga tol, target nila ang dalawang legendary Devil Fruit at handa na nga silang i-take over ang buong mundo. So One Piece Chapter 1156 full chapter at ang title nga nito ay Idols. At syempre tumutukoy nga yan mga tol sa Kuja Pirates na talaga namang iniidolo ng buong mundo. At yun nagsimula ang chapter mga tol sa flashback ng flashback. Dating araw may mga idols ang naglalayag sa dagat at kahit nga raw ang mga marines hindi malabanan ang mga ito. Kilala ang mga ito bilang ang Kuja Pirates at binubuo nga ang crew nila ng mga babae lamang. Napakatapang nga nila at napakaganda at off limits nga sila sa mga lalaki. At dito mga tol pinapakita na kahit sinong lalaki nga talagang nai-inlove sa kanila. Mapasimpleng tao nga ang mga ito o mga pirata o di kaya naman mga marines. At dito ipinapakita na nga ang mga Kuja Pirates mga tol. At ang empress nga nila at captain at that time walang iba kundi si Gloriosa na ngayon nga si Elder Neon at matanda na. So dyan nga talagang napakaganda ni Gloriosa at talagang patay na patay sa kanya ang mga crewmate niya. At lahat nga ng mga papuri talagang natatanggap niya. At dito napakaraming letters ang natanggap niya na inaabot nga sa kanya ni Tritoma. So by the way, si Tritoma nga pala mga tol yung empress na sinundan ni Boa Hancock. Kung daw ako nagkakamali parang na-reveal nga siya dati sa isang SBS na siya nga suspected na maaaring nanay daw mga tol ni Luffy. So syempre kahit sino ang babaeng lumabas sa kwento talagang pinagsosuspect siya na baka nanay ni Luffy. So napakaraming letters dyan para kay Gloriosa, pero may mas napakarami pang nakabuntun dun sa mahilikod. Kaya tinanong nga ni Gloriosa kung para kanino ba raw lahat ng yon. At sagot nga dyan ni Tritoma para daw yun kay Lady Shaki. At mas napakarami pang araw ng mga letters na yon. At syempre naiingit nga si Gloriosa dahil sa mas marami pang natatanggap si Shaki kesa sa kanya. At bali sinasabi nga dyan na ang talagang tanging mas maganda kay Gloriosa walang iba kundi ang first mate niyang si Shakuyaku. Nakilala nga natin mga tol bilang si Shaki na asawa nga ngayon ni Rayleigh. At dito mga tol na-encounter na nga ng Kuja Pirates ang Roger Pirates. Nagsalita nga si Roger sa megaphone at sinasabi niya na ibigay ng araw sa kanila. Ngayon ang araw na mananalo sila sa Kuja Pirates at kukunin nga raw nila ang first mate ng mga ito. Sabi naman dito ni Gloriosa hindi raw talaga nadadalayang si Roger. Bakit hindi nga raw sapat dyan kay Roger ang mahalin ng tulad niya? Pero mula nga dyan may biglang sumipa sa pinto ng isang kwarto habang sinasabi niya na kung sino ba raw ang kukunin ng mga ito. Mula nga dyan na-inlove nga ng todo ang mga Kuja Pirates pati na nga rin ang mga Roger Pirates. At yun nga dahil sa ang lalabas nga dyan walang iba kundi si Shaki. Meron nga mga Roger Pirates ang nag-aabot ng bulaklak pero sinasabi nga dyan na sa presensya pa lamang ni Shaki nalalanta at natutunaw ang mga bulaklak na yan. Pati nga raw ang mga ibon talagang nai-inlove at ang mga lalaki nga naglalaban-laban para sa kanya. Mula nga dyan paglabas ni Shaki mga tol agad niya ang sinipasigaban at talagang hindi man lang nakapalag ito. Sunod nga si Roger babanat na nga sana siya pero sa huli talagang wala nga siyang nagawa sa ganda ni Shaki. Tumpa nga dyan niyang si Roger wala nga siyang nagawa dahil sa talagang gustong gusto niya nga si Shaki at talagang nagha-heart na nga dyan yung mata niya. At sinasabi nga dyan na ang ganda niyang si Shakuyaku talagang napapasuko kahit na ang pinakamalakas na warrior. At dito nga sinabi ni Shaki kay Roger mga tol na dapat daw alam na nito na hindi siya sasubmit sa kahit na sino. At mula nga dyan mga tol sinabi niya na kunin daw lahat ng treasure ng mga Roger Pirates. Nakita niya nga rin si Rayleigh at sinabi niya mukhang mahirap nga raw ang sitwasyon ito. At sagot naman ni Rayleigh oo daw dahil sa napapaligiran siya ng mga idiots. Kinindatan nga siya dyan ni Shakuyaku at talagang nabigla nga dyan si Rayleigh. Habang dito naman mga tol si Gloriosa nilapitan si Roger habang sinasabi niya siya nga raw ang may gusto dyan kay Roger. Pero pinapaalis nga lang ni Roger yung si Gloriosa dahil sa nahaharangan daw nito si Shaki. So grabe pala mga tol yung love triangle dati. Kawawa si Gloriosa dahil mukhang hindi nga talaga nagkagusto sa kanya si Roger dahil later on ang napang-asawa nito si Portgas de Rogue. Si Shaki naman talagang napunta kay Rayleigh at si Gloriosa sumali sa
Rocks Pirates. Anyway, nagpapatuloy nga ang kwento mga tol kung saan darating na nga dyan ang mga Navy. Dali-dali nga dyang umalis ang mga Kuja Pirates habang aalis na nga sana sila Roger. Pero napansin nga nila na yan nga walang iba kundi ang barko ni Garp. Kaya nagbago nga ang plano nila at lalabanan ng mga ito. Napakaganda nga ng panel na to kung saan ipinapakita si Roger at Garp. Ipinapakilala nga dyan si Roger bilang future Pirate King at tatay ni Ace, habang si Garp nga na may hawak na cannonball ipinapakita bilang future hero of the Marines at ang grandfather ni Monkey D. Luffy. At dito nag-clash na nga talaga ang dalawa. Napakatinding pagsabog ang nangyari. Ginamit nga ni Garp ang Major Fist at ginamit naman ni Roger ang attacking Aramitama. At sa panel nga na to makikita natin ang napakatinding clash ng dalawa. Nasuntok nga ng matindi si Roger habang may dugo naman sa bibig si Garp. Ang tatlong araw na si Roger, Garp at Trunks talagang legend pagdating ng Great Pirate Era. Talagang pinag-uusapan nga raw ang mga ito. Pero sa naging clash nga raw na ni Roger at Garp talagang nagliliyab yung dugo nila sa passion ng kanilang kabataan. Habang dito naman sa Kuja Pirates talagang nag-collapse na nga si Gloriosa at inatake na siya ng love sickness. Sinasabi nga na sa mga puntong yan talagang napakasikat ng Kuja Pirates. Hindi nga pinag-uusapan ng era na yan nang hindi sila nababanggit. Kilala nga raw ang mga ito bilang mga idols at talagang marami ang gustong makakuha ng mga poster nila kahit mahal ang mga ito. At hindi na nga raw bago sa kanila ang mga stalker. So dahil nga sa naging sakit ni Gloriosa mga tol, mukhang umalis nga siya ng Amazon Lily. At ang naging empress na pumalit nga sa kanya walang iba kundi si Shakuyaku. Yung kasikatan nga raw ni Shaki nung mga time na yun talagang mas lumago pa at hindi na nga raw ma-imagine pa ito. At sa panel nga na itong mga tol pinapakita na talagang napakaganda nga ni Shaki nung kabataan niya. Itim nga lang yung buhok niya, kumikinang-kinang pa, sobrang Latina mga tol. Anyway, cut naman dito sa Elbap, dito sa Itanayong bar ni Ida. Meron niyang isang sailor dyan ang nagdala kay Loki at sinabi nga kay King Harold na nakita niya nga raw ang bata na nalulunod. Lagi nga raw itong umaakto ng masasama pag wala si King Harold at nagdalawang isip na nga raw siya kung tutulungan niya pa ito o hindi. At dito naman nagpasalamat na nga lang si King Harold. Habang si Ida naman dito nagagalit sa sailor dahil bakit nga raw ito nag-hesitate na tulungan si Loki. Paano nga raw kung sakaling namatay ito? Habang si King Harold nga pinipigilan si Ida dahil sa kasalanan naman ni Loki ang lahat. At dito nagsalita nga si Loki na hindi niya nga raw sinabi sa kung sino man na tulungan siya. At dahil dyan nagalit nga kay Loki ang sailor. Sabi naman dyan ni Ida kay Loki namatay nga raw ang nanay nito habang ang tatay niya naman talagang napaka-busy. Siguradong malungkot nga raw yun kaya bakit hindi na lamang tumira sa kanila yang si Loki. At mula nga dyan mga tol sabay ngang tumutol si Loki at Haru din. Sabi nga ni Loki nagnananay-nanayan daw yang si Ida pero ang gusto nga raw nito ang makalipat sa kastilyo at isang araw itong gold digger. Habang si Haru din nga dyan talagang galit na galit kay Loki. Sabi naman ni King Harold hindi raw katanggap-tanggap ang sinasabi ni Loki kaya humingi nga raw ito ng paumanhin kay Ida. Pero wala nga lang kay Ida yung mga sinabi sa kanya ni Loki at sinabi niya pa nga na cute daw talaga ang mga batang yan. Meron nga rin isang babaeng batang giant ang umiiyak dito at dahil nga yun sa sobra naman daw yung mga sinabi ni Loki kay Ida. At parang siya nga mga tol yung babaeng giant na nakita natin sa bar na kausap ni Colon. So dito sinabi ni Loki na talagang ayaw niya ng araw sa bansang ito. Lahat nga raw ng mga nandyan may hina at madudumi kaya gusto niya nga raw maging malaya na tulad ni Rax. Maging masayang araw ang mga ito dahil susundan niya yung yapak ni Rax sa dagat at talagang ayaw niya ng araw dito sa Elbap. At mula nga dyan mga tol sinasabi na bawat pagbisita ng araw ni Rax dyan sa Elbap para i-recruit si King Harold talagang nag-a-attempt nga si Loki na sumali sa crew nito. Pero talagang hindi nga raw pumapayag si Rax Disibek. At yun cut naman dito several months matapos i-take over ng Rocks Pirates ang Pirate Island. Napakaraming ang mga pirata ang nagtitipon-tipon dyan at talagang gustong sumali sa Rocks Pirates. Pero eto nga, merong isang karakter ang dumating dyan na merong napakalaking palakol. Binabalaan nga siya dyan ng isang pirata at sinasabing pag nagpatuloy raw ito talagang mas malakas na pirata yung makakaharap niya. At mula nga dyan biglang sinipa ng pirata ang lalaking may palakol. Pero kasunod nga niyan dinakma na lamang ng lalaki sa ulo ang pirata. Siya nga mga tol si Kyoda Hitman na walang iba kundi si Silver Axe. At talagang biglang-bigla nga dyan ang mga pirata dahil sa ano ba raw ang ginagawa dyan ng rival ni Shiki. At base nga sa design mga tol parang galing nga ring Wano etong si Silver Axe. At dahil sa mag
rival nga sila ni Shiki mga tol, siguradong hindi nga nagkakalayo ang lakas ng dalawa. Kasunod nga niyan, bigla na lamang sumabog yung dyan sa may mata ng bungo ng Pirate Island at mukhang sinadya ngang lagyan ng mata ni Raxi-Sebek ang bungo na yan. Matapos niyang pasabugin, sinabi niyang napakaganda raw ng view dyan at yung paglalagay nga raw ng dalawang butas dyan, talagang tamang ginawa niya. Pero ang ibig sabihin niya nga raw, dalawang devil fruit yung kailangan niyang makuha. Ang isang araw doon most likely nasa Elbap at may papakita nga raw ang tunay na kapangyarihan ng devil fruit na yun kung kakainin ito ni Harald. So wala kang binanggit na legendary base dito sa translation mga tol, pero siguradong ang tinutukoy nga ni Rax na devil fruit walang iba kundi ang Gomu Gomu no Mi na most likely nung mga time nga na yan talagang nasa Elbap at nanakaw nga matapos mamatay ni King Harald. Hindi pa natin sigurado kung bakit mailalabas yung tunay na lakas ng devil fruit kung makain ito ni King Harald. Siguro dahil sa isang giant nga ang Sun God Nika. Pagdating naman sa isang devil fruit pang hinahanap ni Rax, maaring yun na nga yung Yami Yami no Mi na siya ang nasa kamay na ngayon ni Blackbird at na-discuss na nga natin kung bakit dun sa spoiler video natin. Anyway, ipinapakilala nga ang mga bagong miyembro ng Rax Pirates. Una nga si Captain dyan at sinabi niya nga na kailangan din daw nila ang Galela Giants at narinig niya nga raw ang kwento patungkol sa mga yon. Ang sunod naman si Charlotte Linlin, walang iba kundi si Big Mom at sabi niya nga dyan ginagamit niya nga raw lahat ng mga connection niya pero wala nga raw impormasyon patungkol sa mga frozen army ng mga giant. Sabi naman dito ni Whitebird, kahit na nga raw makita nila ang mga yon, ano pa raw ang mapapala nila, mga bangkay na raw ang mga ito. Sunod naman si Strusen ang partner ni Linlin at sabi niya nga tama raw si Whitebird, hindi na nila maibabalik ang mga ito. Pero sabi nga dyan ni Raxi-Sebek, tumigil nga raw ang mga ito dahil sa pangarap yung pinag-uusapan nila. Ang sunod naman ang fishman na to na ang pangalan ay Pirate Barbell at isa nga siyang catfish fishman. Sabi niya nga dyan, kahit na nga raw mabuhay nila ang mga yun, baka hindi rin daw makinig dyan kay Rax. Pero sagot nga ni Rax, yun daw ang dahilan kung bakit kailangan nila si Harald. Dahil sa ito nga raw ang current king ng Elbap. At ang sunod nga mga tol si Kaido, ang future king of the beast. At sabi niya nga, ginagamit nga raw nila ang puwersa para magpasunod at bakit nga raw hindi nila yun gawin kay Harald. Nagalit nga dyan si Rax mga tol at sinipa niya nga sa mukha yang si Kaido. At sabi niya, wag na nga raw muli yung sasabihin. Papalag pa nga sana si Kaido dyan mga tol pero pinipigilan na nga siya dyan. At sabi nga ni Shiki, kakakuha nga lang daw nila ng isla na yan at maglalaban na naman daw ang dalawa. Ang grupo nga raw na ito talagang sasabog sooner or later pero hindi pa nga raw ngayon ang oras. Kaya magpigil nga raw muna yang si Kaido. Sabi naman dito ni Rax, kaibigan niya raw si King Harald at pag sinabi nga raw muli yun ni Kaido, dudurugin niya raw ito. So grabe mga tol si Raxi-Sebek, mukhang siya nga lang talaga ang kayang magpatino sa mga crewmate niyang yan. Kilala nga natin si Kaido, talagang wala nga siyang inaatrasan pero sa mga punto nga na yan, mukhang kayang-kaya nga talaga siyang durugin ni Raxi-Sebek. At ito nga ang last panel mga tol, napakatindi ng Rax Pirates. Buong buo na nga sila dyan at masasabi natin na yan na nga talaga yung pinakamalakas na pirate crew na nabuo sa kwento. Bawat isa nga sa kanila talagang napakalalakas at kilala sa pirate era at talagang napasunod nga ang mga yan ng legendary pirate na si Raxi-Sebek. Sabi niya nga dyan makinig daw ang mga ito. Ang Elbap nga raw ang susi para mapabagsak nila ang Holy Land at kung hindi nga raw payag ang mga ito sa plano niya umalis na lamang dyan. May choice nga raw ang mga ito na tumayo sa tabi niya hanggang sa araw na yon pero kung may tapang nga raw ang mga ito sundan siya dahil sa talagang sasakupin niya raw ang buong mundo. So grabe mga tol si Raxi-Sebek, isa nga talaga siyang legendary pirate pero at some point alam natin na meron nga magtataksil sa kanila at yun nga ang dahilan kung bakit natalo ang Rax Pirates sa God Valley incident. Hindi natin sigurado pero sana nga magpatuloy ang flashback na ito dahil sa ang kasunod na nga nito ang God Valley incident. Yun nga yung pinakahihintay natin mga tol dahil sa talagang magka-clash nga si Raxi-Sebek laban kay Garp at Roger. So yan nga lang mga tol ang review natin ng chapter 1156. Syempre kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!